Habang tahimik na naglalakbay ang mga pasahero sa subway ng Tokyo, bigla itong nagsimula ng apoy. Mula sa malayo, may batang lalaki na nakakita sa pangyayari at nag-alala nang lumabas ang isang naglalagablab na kalansay mula sa isang tren. Nang maging alerto ang binata, dumating ang Special Forces para kontrolin ang sitwasyon. Mabilis nilang sinimulan ang operasyon at kahit tumanggi ang naglalagablab na kalansay, natalo ito. Nang hulaan ng binata na babagsak ang isang mabigat na bagay, ginamit niya ang kapangyarihan niya para iligtas ang isang babae. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili sa Special Forces. At ipin niya na plano niyang sumali sa team, ang pangalan niya ay Shinra Kusakabe. Ngayon, first day ni Shinra sa Special Forces, baguhan siya. Kasama sa kwarto ng ating bida si Lieutenant Takahisa. Tapos tinanong siya ni Commander Akitaro kung bakit siya sumali sa puwersa. Sagot ng bata, gusto niyang maging bayani. Pagkatapos, nalaman ng team ang role nila dahil bigla na lang, walang babala, may mga tao na nagsimulang magliyab ng kusa, tinatawag silang mga infernal. Ngayon, ito ang Special Forces. Ang task ay pigilan ang banta na to at alamin kung bakit nangyayari ang trahedyang ito. Habang nasa dormitory si Shinra, nagsimulang bumalik ang mga alaala niya kasama ang kanyang ina at ipinangako niya sa kanya na magiging bayani siya para protektahan siya. Makikita natin ang bahagi ng nangyari pagkatapos ng insidenteng yun noong bata pa siya na hanggang ngayon ay di pa natin alam. Kalaunan, may insidente na nag-erase ng mga alaala na kailangang asikasuhin ng Special Forces team. Nang halos sumuko na si Shinra, pinaalalahanan siya ng kanyang lieutenant na ipagpatuloy ang misyon. Biglang naalala ni Shinra kung paano nahulog ang kanyang ina. Naging biktima ng biglaang pagsunog pagkatapos pansamantalang mawalan ng malay, tinulungan siya ng kanyang kasama na bumangon para ipagpatuloy ang misyon. Pagkatapos mag-reload ng mga armas at maghanda sa laban, sinimulan nilang atakihin ang kalaban. Biglang pamwesto si Shinra at pinakawalan ang kanyang malakas na kapangyarihan. Mabilis siyang tumalon papunta sa kalaban at tinamaan ito sa dibdib, na nag-iwan nito na abo. Pagkatapos, isa sa mga biktima ng apoy ay nagpasalamat sa ating bayani. Kinabukasan, nakilala ni Shinra ang kanyang bagong kasama na si Arthur na kakakilala lang niya. Dumating sila sa pasilidad ngayon, sa simula ay hindi sila gusto ang isa't isa kasi matagal na silang magkakilala at tinitingnan ni Arthur siya bilang kalaban. Bigla namang may emergency na lumitaw kaya kailangang agad-agad na kumilos ang team. Pagdating nila sa bahay, kailangan nilang alisin ang bagong silang na infernal, at madali itong makita kasi nakaupo lang ito at wala namang ginagawa. Lumapit si Arthur sa likod nito at ginamit ang kanyang espada, na naging abo ang infernal sa loob lang ng ilang segundo. Bigla na lang bumagsak ang bahay at ang kapitan na nasa loob ng insidente. Nakita niya ang nangyari, nakabawi ng loob, at nangakong gagantay sa sinumang naglagay ng bitag para sa kanya. Si Joker na siyang nagplano ng atakeng ito ay nanunood sa sitwasyon mula sa malayo habang nakangiti. Kinabukasan, nakatanggap ang ating bayani ng malaking sorpresa nang makilala niya ang taong sumagip sa kanya mula sa sunog na pinagdaanan niya noong bata pa siya. Tinanong siya ni Shinra kung naaalala niya ang anumang nangyari sa sunog 12 taon na ang nakalipas, at sagot ni Leonard, dahil sa dami ng apoy na pinapatay niya araw-araw, hindi na niya matandaan ang ganoong kalinaw na detalye. Ngayon, lahat ay kailangang makilahok. Sa isang simulation sa isa sa mga pasilidad, habang karamihan ay sumusulong, si Shinra ay naiwan lang pero mabilis na umusad dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Sa loob, nakatagpo niya si Joker, na siyang nagplano ng pag-atake laban sa grupo. Tinanong siya ng misteryosong tao kung gusto niyang malaman ang totoong nangyari sa kanyang ina at kapatid, tapos nagbanta pa na papatayin ang mga hindi malay na kasama ni Shinra. Nainis si Shinra kaya agad siyang umatake sa kalaban. Madaling naiiwasan ni Joker ang suntok, tapos ginamit niya ang espesyal na mga abo na nasa kanya. Nilagyan sa maliit na garapon na biglang sumabog sa mukha ni Shinra, sinamantala ng kontrabida ang pagkakataon para atakihin si Shinra. Nang malapit na niyang patayin ito, isiniwalat niya ang isang katotohanan na buhay pa pala ang kapatid niyang si Sho kahit saan. Linawin niya na kung gusto ni Shinra malaman ang katotohanan, dapat itigil niya ang pagpapanggap na bida at maging demonyo na tulad niya. Bigla namang dumating si Arthur habang naglalaban sila at nagdesisyong sumali sa laban.
Paulit-ulit niyang inaatake si Shinra gamit ang kanyang espada, pero nagsawa na si Joker sa sitwasyon kaya nagdesisyon siyang umalis na sila, saka lang nakatakas si Shinra dala ang mga kasama niyang walang malay bago sumabog ang lugar dahil nag-iwan si Joker ng abo sa hangin. Pagkatapos, isa sa mga bagong recruit ang nag-explain ng totoong gamit ni Joker, mga impyernong abo, na galing sa mga biktima ng human combustion. Para mas maging komplikado, lumitaw ang mga impyerno na kayang bumalik ng malay at mag-transform bilang mga delikadong demonyo. Lumipad si Shinra at Arthur papunta sa lugar ng insidente para harapin ang laban. Nagsimula na sila, tapos walang sinabi, sabay silang walang awa na inatake ang kalaban. Pagdating ng iba pang kasama, nakatakas ang kontrabida at nakarating siya sa kabilang bahagi ng syudad. Dumating si Shinra at madaling natalo ulit si Mamoto, tinawag siyang demonyo ng Infernal. Itinama ni Shinra na siya ay isang bayani at sinubukang iwasang saktan ang lalaki para maaresto siya. Sa kasamaang palad, sinubukan ng Infernal na manggulat, pero naputol ang braso niya bago pa man maituloy ni Shinra ang pagwawakas sa kanya. Prinsesa, hiningi ni Hibana at ng Fifth Company na huminto ang laban. Ayaw sumunod ni Shinra sa utos niya kaya napilitan si Hibana na supilan siya gamit ang kanyang kakayahan. Sa wakas, na-activate ni Shinra ang ignition sa kanyang mga paa at hinamon ang buong Fifth Company. Nakahabol si Captain Obi at ang iba pa bago pa man magsimula ang sagupaan, at nagsimula silang mag-usap ng dalawang captain. Kahit may alinlangan si Obi, pinayagan niya ang Fifth na dalhin ang Infernal basta ibahagi nila ang kanilang mga natuklasan. Nagbabala si Princess Hawa sa Fifth na huwag masyadong makialam, pero si Obi. Sabi niya na yung apoy sa loob ng Eth ay hindi basta-basta napapatay. Pagkatapos nun, naghiwalay na yung Fifth at yung Eth. Inanunsyo ni Captain Obi na magkakaroon ng investigasyon sa Fifth Company na nagdulot ng tensyon. Para mapanatiling focus si Shinra, pinaputukan niya yung teammate niya sa isang meeting. Pagkatapos ng encounter, pinag-usapan ni Shinra at Hawa yung biglaang promotion ni Hibana at yung posibleng sabwatan sa likod nun. Samantala, pinahirapan ni Hibana yung isang Infernal habang nagdadasal si Iris para sa kanya, na nagpapakita ng kabutihan ng puso niya. Pagkatapos nun, hinarap ni Iris na si Hibana sa madilim niyang ugali at sa relasyon niya sa relihiyon na nauwi sa isang emosyonal na pagtatalo. Nagkaroon ng gulo nang pumasok si Shinra at iba pang miyembro ng team sa base ng ikalimang grupo, at napagtagumpayan nilang talunin ang ilan sa mga kalaban nila. Samantala, matapang na hinarap ni Arthur ang isang siyentipiko at ang kanyang masamang alipin, pinatunayan niya ang kanyang halaga bilang isang kabalyero. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay para talunin si Mamoto na pinalakas ng siyentipiko, na nagpapakita ng kanyang paglago at kakayahan. Samantala, si Shinra ay puno ng determinasyon at tapang na patungo sa binalaan ni Hibana si Iris tungkol sa pagdating ng mga kakampi niya para iligtas siya, pero tinatwa lang ito ng prinsesa at sinabi na lahat ng ito ay mauuwi lang sa apoy. Naalala ni Hibana ang malungkot na kapalaran ng mga kasama nila sa kumbento. Ngayon na may kakaibang kapangyarihan na si Hibana, naniniwala siya na nagmula ang lakas niya mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Nang balak na sunugin ni villain si Iris, dumating si Shinra kahit pinagsabihan siya ni Iris. Hinarap ni Shinra si Kapitan Hibana, na pansamantalang pinahina siya gamit ang kanyang kakayahan, pero nakabangon si Shinra. Hinarap ni Shinra ang kakayahan ni Hibana at pinatunayan muli ang pagiging bayani niya sa isang mainit na labanan. Ipinakita ni Shinra ang tapang at determinasyon laban sa malakas na si Hibana na naglalabas ng apoy at sinusubukang pasubalian ang paniniwala niya sa mga bayani at Diyos. Habang nagpapatuloy ang laban, lumalaban si Shinra para tumindig laban sa walang tigil na atake ni Hibana na ginamit lahat ng kanyang lakas para talunin siya. Sa isang pagkakataon, nakita ng ating bayani ang oportunidad para talunin ang kalaban at inatake niya ito, na nagdulot kay Hibana na mawalan ng malay. Nagising si Hibana mula sa kanyang pagkahimatay at nakita. Nagproprotekta sina Shinra at Iris sa kanya habang nag-uusap sila ni Shinra. Nagsimulang pag-isipan ni Hibana ang kanyang papel at mga ginawa habang ipinapahayag ni Iris ang paghanga niya dito. Sa wakas,
Ipinakita ni Hibana ang mas malambot na bahagi ng sarili niya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga alaala noong bata pa siya kay Iris, na nagdulot ng pagbabago sa kanyang pananaw at posibleng hinaharap kung saan nanag ang kabaitan at pagkakaibigan laban sa kadiliman. Sa gitna ng isang party kung saan naruroon ang lahat ng miyembro ng organisasyon, nag-usap ng pribado sina Obi at Hibana tungkol sa mga plano ni Obi na tuklasin ang katotohanan tungkol sa human combustion. Ibinunyag din ni Hibana na, may isang tao ba dyan na gumagawa ng artificial infernals kaya nagpasya silang magtulungan para dalhin ang hustisya sa mga gumagawa ng mga sunog na ito. Lahat ng infernals na umatake kamakailan ay galing sa Shinjuku District na nasasakupan ng First Company. Sa isang meeting kasama ang kanyang mga tauhan, ipinahayag ni Obi na plano niyang pasukin ang First District gamit ang dahilan ng Rookie Reassignment Training System. Inutusan sina Shinra at Arthur na mag-undercover at alamin ang lahat ng makakaya tungkol sa mga taong gumagawa ng artificial infernals. Pinuntahan sila ni Maki sa obelisk ng banal na araw, ang eleganteng base ng unang kumpanya. Sumama sina Takaro Noto mula sa pangalawa at Toro Kashiri mula sa ikalima bilang tagakubli sa operasyon. Sinalubong sila ni Kerem Flam sa loob at pinagalitan, pero tinanggap lang ni Shinra iyon na parang paulit-ulit na sermon. Excited si Shinra na makilala si Kapitan Burns, sabik malaman lahat ng alam niya tungkol sa apoy 12 taon na ang nakalipas. Ipinakilala ni Maki ang mga bagong recruit kina Kapitan Burns at sa tatlong lieutenants niya na sina Fian Lee, Kerem Flam, at Rhea. Biglang inanyayahan ni Hoshima Shinra sila sa isang laban para sukatin ang kanilang galing. Sabi ni Rhea, hindi na daw kailangan, pero pumayag si Burns nang marinig niyang nakipaglaban si Shinra sa kapitan. Dali-daling pumunta si Tamaki sa practice grounds. Pinili ni Burns na simulan sa may pinakamababang numero, pero natakot si Takero kaya ayaw sumali. Pero nakipaglaban pa rin siya kay Rhea, kung saan tinawag siyang Juggernaut ng hagdan. Ayaw gamitin ni Takero ang kanyang apoy, pero nahikayat siya ni Rhea na lumaban. Naiwasan ni Rhea lahat ng apoy ni Juggernaut. Pinaputok ang mga missile at pilit na pinapatay ni Kerem gamit ang thermoacoustic kulang. Ayaw sumunod ni Toro kaya si Captain Burns ang nagdesisyong harapin agad sina Shinra at Arthur. Si Arthur ang unang umatake pero na-block ng isang kamay lang ni Burns ang kanyang Excalibur at agad itong Noara. Sinubukan ni Shinra na magpuwersa gamit ang naglalagablab niyang mga paa pero ibang level talaga si Captain Burns sa lakas. Tinanong ni Burns kung bakit gustong maging bayani ni Shinra. At nang marinig ang sagot nito, madali niya itong natalo. Pagkatapos ng laban, opisyal na tinanggap ni Captain Burns. Lahat ng bagong apprentices, nadismaya si Shinra sa pagkatalo pero inamin ni Kerem na okay naman ang performance ng dalawang rookie at siya na ang bahala sa kanila. Biglang tumunog ulit ang alarma, tanda ng emergency para sa mga teammate para mas mabantayan sila. Inutusan ni Kerem si Shinra at Arthur na maghintay pero napansin ni Shinra ang kaina-hinalang kilos na nauwi sa isang impyernong pagbabago. Sinundan niya ang salarin at bigla niyang nakita si Rhea at Kerem sa dulo ng eskinita. Nagtipon ang mga rookies sa kanilang kwarto. Pinaghihinalaan ni Arthur ang mga lieutenant pero hindi pa rin matukoy ni Shinra. Ang kaibigan sa kaaway, ipinaliwanag niya na nakita niyang isang bumbero ang nagpalit ng isang sibilyan na maging isang impyerno gamit ang isang insekto. Pagkatapos, nagdesisyon silang mag-investiga sa kwarto ni Kerem habang dinidistract sila ni Juggernaut. Nakakita sila ng isang impyernong insekto at napagpasyahan na si Kim ang salarin. Inamin ni Kim na iniwan niya ang insekto para subukan sila dahil pinaghihinalaan niya si Rhea. Pinipilit ni Rhea si Tamaki na magtipon ng mga bata. Pumasok si Shinra nang subukan ni Rhea na gawing impyerno ang mas maraming bata. Pinigilan niya ang kalaban sa pamamagitan ng pagdurog sa ulo nito. Dahil sa trauma, hindi makapigil sa pag-iyak si Tamaki. Hindi pa tuluyang patay ang kontrabida. At binigyan niya ng matagal na laban ang ating bida nang dalhin nila ang laban sa himpapawid. Nagawa ni Shinra na mapaglabanan si Rhea at talunin siya sa isang matinding sipa na nagtulak sa mukha ng traidor pabalik sa kalsada. Sinigurado ni Tamaki na ligtas ang mga bata. Pagod na si Shinra at inutos kay Rhea na sumuko na nang hindi na lumalaban, pero tinanggihan niya ito. Ayaw niyang palayain ang mga compatible na bata at sinabing gagawin niya ang lahat para sa Evangelist. Sa kabila ng sobrang paggamit ng kanyang mga apoy, sinubukan ni Rhea na lipulin ang lahat ng naroon,
pero dumating si Keraim. At pinapalamig siya ng todo gamit ang kapangyarihan niya. Dumating din sina Foy at Lee, tapos pinag-uusapan nila kung baka may malakas na grupo na nasa likod nito. Bigla namang tinusok si Rhea ng naglalagablab na palaso, kaya napatay siya. Dalawang mandirigman na nakaputing balabal ang tumira mula sa bubong, mula sa malayo. Sinubukan nilang patayin ang natitirang mga mandirigmang apoy at pati na rin tinutukan ang mga braso ni Fen. Nagtaas si Shinra ng usok para takpan at nakita niya ang kalaban sa bintana. Minarkahan ni Tamaki ang mga target gamit ang kanyang apoy at pinatigas naman ni Keraim para mapigilan iyon. Nang makita ng mahiwagang taong nakaputing robe na nahuli na siya, umatras siya. Nagtipon-tipon ang lahat, at ginamit ni Keraim ang kanyang robe para takpan ang katawan ni Tamaki na nakalantad. Sinabi niya sa kanya na maging mas handa para maiwasan ang karagdagang pinsala sa mga bata. Naniniwala si Keraim na hindi palaging masama si Rhea at gusto niyang malaman kung sino ang nagbago sa kanya. Naniniwala si Shinra na kinuha ng Evangelist ang kanyang kapatid at ginagamit siya dahil sa kanyang kakayahan. Nagkasundo sina Shinra at Keraim na magtulungan para habulin ang Evangelist. Mula Tokyo, tinawag ng Emperor ang lahat sa isang agarang pulong kaya bahagi ng Team 8 ang bamiyahe papunta doon. Sa daan, nadiskubre ng ating bayani na si Amaterasu ay isang perpetual thermal energy plant na lihim na nagbibigay ng enerhiya sa buong Tokyo Empire nang hindi napapansin ng iba. Nakipag-usap si Hibana sa isang lalaki, ang kapitan ng 3rd Brigade na may suot na maskara ng Black Plague. Sinisi siya nito dahil nagtatrabaho siya para sa 8th Division samantalang ang tunay niyang tungkulin ay para sa Heima Company. Nagsimula na ang pulong ng nandito lahat ng mga kapitan at nakikinig ang lahat sa emperador na nagsabi na may kalaban sa loob ng organisasyon at ang misyon ay hulihin ang Evangelist na isang taksil. Tapos nagsalita ang elder kay Shinra at sinabi sa kanya tungkol sa Adora Burst, isang napakalumang at purong apoy na ginamit ng araw para likhain ang mundo. Sinabi ito ng emperador kay Shinra dahil sa panahon niya, may mga tao na ang nag-aalaga ng Adora Burst. Kaya pala napagtagumpayan ni Shinra na talunin ang ilang mapanganib na kalaban. Mga kalaban niya ay baguhan pa lang, tapos si Captain Obi utos agad sa buong team na protektahan si Shinra habang lahat umaalis na pauwi. Pero ang ating bayani, naiiwan pa ng konti para pasukin yung Amaterasu facilities. Bigla siyang nakasalubong ulit ng isang misteryosong tao. Sabi nito, ayaw niya ng gulo pero bibigyan niya siya ng mahalagang payo, kung ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa Evangelist, makikita niya ang kapatid niya kasi nagtatrabaho ito para sa kanila. Wala nang sinabi pa, bigla na lang siyang nawala, iniwan si bata na walang masabi. Mamaya, habang kumakain ng hapunan, sabi ni Shinra na naka-encounter siya ulit kay Joker at sinabi rin niya na baka buhay pa ang kapatid niya. Sinimulan siyang palakasin at tinulungan nila sa mission niya na makapiling ulit siya ng kapatid niya. Nagtipon ang 8th Company para pag-usapan ang mga ulat na pwedeng may kinalaman sa grupong puting suot. Ang ulat na to ay tungkol sa unang sunog na hinarap ng 8 bago dumating sina Maki at Iris. Tinanong ni Obi si Lieutenant Hawa para ikwento kung paano nagsimula ang Fire Force Company noong Solar Year 195. Si Takahisa ay isang sundalo noon. Ang Yokota Base at mga kaibigan kasama sina Maki at Tojo, sa una ay di nagtitiwala si Yokota kay Maki dahil siya ay anak ng isang general, pero pinakalma siya ni Tojo. Nagiging isang infernal si Tojo kaya hindi siya pinaputukan ni Hanawa. Kinabukasan, natanggap ni Yokota ang sandata ni Tojo at nakatagpo siya ng sunog. Si Obi ay isang bumbero na hindi sumasang-ayon sa paraan ng mga fire soldier. Napansin niya na inuuna ng 3rd Company ang mga infernal kaysa sa mga buhay na tao. Nagdesisyon sina Hanawa at Obi na magtulungan para talunin ang infernal. Ipinakita ni Hanawa na hindi siya sumusunod kay Sol pero hindi niya matiis na barilin ang kaibigan niyang impyerno, kaya si Obi na ang baalang alagaan ang namamatay na impyerno. Pagkatapos noon, nagdesisyon silang magtayo ng sarili nilang kumpanya para imbestigahan ang mga impyerno. Makalipas ang 2 taon, naitatag nila ang kanilang base sa isang katedral at na-recruit si Maki. Naantig siya sa kasaysayan na ibinahagi. Naalala ni Obi na hindi nagbago ang paniniwala ng mga Eth. Sa unang apoy ng mga Eth, ang biktima ay isang impyernong nakasuot ng puti.
Kahit na nadispatch siya ng maayos, may mga kakaibang pangyayari na nangyari sa paligid. Patuloy pa rin ang operasyon ng bumbero sa teritoryo ng Asakusa ng ikapitong kumpanya sa masiglang kalye ng Asakusa. Naglalakad si Benem Aro na parang walang pake sa ilalim ng palayaw na waka. Kahit na may mga locals na kumukuha ng atensyon sa kanya, nananatili siyang malamig at malayo ang dating. Pagbalik niya sa ikapitong espasyo na pinagsasaluhan niya kasama ang kambal na sina Hinata at Hikage Conroe, sinabi ni Segiya kay Benem Aro ang mga plano ng Ace na imbestigahan ang kanilang lugar. Bagamat iminungkahi niyang huwag na lang pansinin sila, bigla namang dumating ang mga Eth. Sinubukan ni Obi na umiwas. Mga formalidad na ikinainis kay Benem Aro, kaya pinapayo niya na huwag silang manghimasok sa teritoryo niya kahit pa may mga babala tungkol sa mga infernal. Hinarap ni Shinra si Benem Aro dahil sa pagiging pasibo nito kahit malakas siya. Bago pa lumala ang tensyon, may tumunog na fire alarm. Nalaman ni Benem Aro na may mga infernal at inutusan ang ETH na umatras bago kumilos siya. Sa kasamaang palad, naging infernal ang isang sibilyan. Sinusuportahan ng 7th Division si Benem Aro habang inilulunsad nila ang kanilang festival. Ginagamit nila ang kakaibang mga kakayahan para labanan ang mga infernal kahit pa may kasamang pinsala. Lumabas na si Benem Aro ay isang composite soldier na may 2nd at 3rd generation na kakayahan. Kahit na nasira ang mga bahay, nagpapasalamat pa rin ang mga tao sa Asakusa kay Benem Aro. Isinakripisyo ang mga nasirang bahay para mapigilan ang pagkalat ng salot. Tiwala ang mga residente kay Benem Aro na bibigyan sila ng kapayapaan sa kanilang huling sandali, kaya nakuha niya ang titulong, Hari ng Demolisyon ng Asakusa. Pagkatapos ng pagkatalo ni Karo, nagulat ang 8th group nang makita nila kung paano naiiyak ng Asakusa ang mga yumao nila sa kakaibang paraan, kaya nagpasya silang mag-organize ng isang festival para parangalan ang mga yumao at tumulong sa pag-ayos ng mga nasirang bahay, pati na rin magbigay ng tirahan sa mga pansamantalang nawalan ng bahay. Nagkasundo si Shinra at Captain Obi na dapat silang tumulong sa pagkukumpuni kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon sa hinaharap. Bawat miyembro ng 8th team ay sumasali sa muling pagtatayo ng lungsod na wasak. Samantala, naramdaman ng mga nakasuot ng puti ang presensya ng Eth sa Asakusa at nakatanggap ng utos mula sa kanilang leader na agad na alisin ang investigasyon. Sa huli, tinutulungan ni Benem Aro si Kano sa kanyang mga paso, tapos lumapit ang kambal kay Shinra na nakikipagkulitan sa mga babae. Pinapakita ni Conroe ang pasasalamat niya sa mga miyembro ng ETH at nagmumungkahi ng pagtutulungan ng dalawang grupo. Kahit na hindi nakikita ni Benem Aro ang sarili niya bilang leader, nagdesisyon siyang makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos, kinausap ni Shinra si Benem Aro tungkol kay Conroe Toys Burns. Nais ni Benem Aro makipagkita kay Obi pero nang marinig niya ang usapan nila ni Hinwa tungkol sa pag-turn kay Karo bilang infernal, bigla siyang umatake. Sinubukan ni Shinra na hindi niya mapatahimik si Benem Aro kahit sinubukan niya, kaya hinamon ni Benem Aro ang buong kumpanya ng ETH na hindi niya alam na si Whiteclad pala ang nagmanipula ng sitwasyon. Naghanda si Obi na harapin si Benem Aro at hinamon siya sa isang duelo para linisin ang kanyang pangalan kahit wala siyang kakayahan sa apoy. Sa una, nangingibabaw si Benem Aro pero bumalik si Obi na may suot na espesyal na Fire Force armor. Kahit matatag si Obi, pumasok si Conroe para pigilan ang matagal na laban. Pagbalik nila sa Watchtower, natuklasan nilang baka isang impostor pala ang naunang si Obi. Lumabas si Benem Aro para nagsisiyasat habang ikinukwento ni Conroe ang kanyang sakripisyo para iligtas si Benem Aro noong nagharap sila ng isang malakas na impyerno sa ika-176 na taon ng solar calendar sa Asakusa, Tokyo. Nakaligtas si Conroe sa laban sa impyerno, natagpuan siyang sunog pero buhay ni Benem Aro pagsikat ng araw. Kahit pilit niyang sinasabing dapat silang nag-away, tumanggi si Conroe na iwan si Benem Aro at tiniyak na siya ang mamumuno at magpoprotekta sa Asakusa. Pagkatapos ng insidente, dumating ang Special Fire Force Company 4 at opisyal na isinama si Conroe. Mula sa mga Haikshi ng Asakusa na naging Special Fire Force bilang Company 7,
Kahit na unang ayaw ni Benem Aro na mapasama sa Empire, naniniwala si Conroe na dapat gamitin nila ang kanilang mga resources kaya nabuo ang Company 7, 2 taon pagkatapos. Sa kasalukuyang taon, hindi nagsisi si Conroe sa mga desisyon niya at pangarap ni Shinra na maging bayani para maiwasan ang hindi kailangang sakripisyo. Habang ganoon, nagkakaroon ng gulo sa Asakusa kung saan nagsisihan ang mga tao ng mga krimeng hindi nila maalala, na nakakuha ng atensyon ni Benem Aro. Ang ikawalong grupo ay nakatagpo kina Hinata at Hikage na nagtatalo tungkol sa pagiging totoo nila, na ibinubunyag na isa sa kanila ay impostor. Samantala, isang tao mula sa mga nakasuot ng puti ang gumagamit ng kakayahan para manipulahin ang mga mukha ng tao. Handang maghasik ng malaking apoy sa Asakusa ang grupong ito. Si Benem Aro ay iniimbestigahan ang mga hindi pagkakaintindihan habang ang mga nakasuot ng puti ay artificial na lumilikha ng mga infernal para makahanap ng angkop na tao o gumawa ng demonyo habang hinahabol nila ang ikawalong grupo. Nagsimulang umatake ang mga palaso ng apoy mula sa iba't ibang direksyon. Sina Shinra at Arthur ay nagsisikap na. Hinabol nila ang sniper na nakaharap sa dalawang miyembro ng puting grupo sa isang hindi patas na laban, pero dahil nagtulungan sila, napabagsak nila ang kanilang mga kalaban at napilitang umatras si Arrow. Nang hihinayang, kumain ang kalaban ng isang impyernong insekto kaya agad kumilos si Benem Aro para pigilan ang banta. Kinilala pa rin ni Benny si Conroe bilang leader na nagtitiwala sa kanya ng responsibilidad habang wala siya. Kahit medyo nag-aatubili, tinanggap ni Benny ang tungkulin at nagbabala sa komunidad tungkol sa mga impostor na nasa paligid nila, kaya pinapaalalahanan ang lahat na magkaisa laban sa anumang panlabas na banta. Samantala, nakita nila Shinra at Arthur yung puting archer at yung kasama niyang demonyo na si Benny, kaya nagdesisyon si Shinra na harapin ito ng personal dahil nerkol niya yung trauma niya sa nakaraan na may kinalaman sa impyernong apoy. Nakaramdam siya ng Adola Link habang hinaharap yung puting tao na niloko si Hina gamit yung pangakong papalitan yung kimono niya. Magkasama, pinaparusahan ng kambal yung impostor at mga kasama nito. Nakipag-away si Benny sa demonyo sa ere habang si Conroe, na hindi makakialam ng diretso, tumawag ng tulong kay Shinra, na ginabayan ng kanyang. Ang likas na proteksyon at paniniwala ni Shinra na ang kanyang mga apoy ang nagal iligtas sa sangkatauhan. Pumasok si Shinra at iniba ang palaso na tinutukan kay Benny na anggulo sa panlilinlang ni Shinra sa Adala ay ikinukumpara sa kay Evangelist gamit ang teknik mula kay Conroe na Crimson Moon. Natalo ni Benny ang demonyo. Iniligtas siya ni Shinra mula sa pagkahulog at sinabi ng mga miyembro ng ika-7 kay Kon na nawala na ang mga apoy at impyerno, ipinapasa ang tagumpay kay Shinra at sa kanyang grupo. Kina Conroe ang kontribusyon ng mga Eth lalo na kay Shinra, Yona, at Arrow Knights. Ang Ashen Flame ay nag-inform kay Kusakabe tungkol sa sitwasyon ni Shinra. Sinabi nila na si Haren ay itinuturing ng martir. Si Arrow ay nag-highlight ng koneksyon ni Shinra sa Adala Link na may kaugnayan sa demonyo. Ipinahayag niya ang determinasyon niyang makuha ang Adala Link kahit ano pa man ang mangyari at nangakong dadalo siya sa susunod na pagkikita. Samantala, si Obi ay nakikipag-ugnayan kay forensic scientist Victor Light na inatasan sa nawawalang forensic team ng Company 8. May koneksyon siya kay Joker at nagsimula ang kanilang usapan ng medyo di maayos dahil si Light ay hindi magbigay ng karaniwang bati. Sinubukan ng siyentipiko na pag-aralan ang mga paa ni Shinra para hanapin ang pinagmulan ng Adala Link habang ipinagmamalaki ang sarili niyang talino at karanasan sa applied pyrokinesis sa Heima Heavy Industries. Tinanong ni Prinsesa Hibana kung bakit nandyan si Lick sa Company 8, at siya ay nakikiusap na mapasama, sinasabi na kulang ang kumpanya ng engineer. Bagamat unang tinanggihan, iminungkahi niya na kunin si Vulcan Joseph, isang bihasang craftsman na ayaw sumali dahil sa galit niya sa Heima at sa Special Fire Force. Naniniwala si Shinra Arthur at Iris na mapapaniwala nila siya kaya inutusan silang lapitan siya ng tapat. Si Vulcan, na mapanuri pero talentado, ay unang nagpakita ng pagiging salungat sa pamamagitan ng paghagis ng mga lata ng soda sa mga bagong dating. Pero pumayag ang kanyang apprentice na si Yu na makinig. Nakapasok sina Shinra Arthur at Iris at nasaksihan ang galing ni Vulcan sa ginagawa niya. Ibinahagi ni Vulcan ang kanyang pangarap na maibalik ang mga na-extinct na hayop at ang matinding galit niya kay Heima, na dulot ng hinala na si Giovanni, dating apprentice niya na ngayon ay kaalyado ni Heima, ay maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng
Ang pamilya ni Shinra ay nag-alok ng tulong mula sa Company 8, at ipinakita ni Vulcan ang isang makina na nagpapakita ng mga imahe ng mga hayop na extinct, na nagsasabing gusto niyang buhayin silang muli. Si Lisa, na inampun ni Vulcan matapos mawala ang kanyang mga magulang dahil sa mga infernal, ay nagbunyag ng mga hinala tungkol sa koneksyon ng kanyang pamilya sa Heima at posibleng pagkakasangkot ni Giovanni sa kanilang mga trahedya. Habang umiwas si Lisa kay Shinra, nadetekta ng link ni Shinra ang masamang intensyon ni Giovanni na patayin si Vulcan. Uminom si Vulcan sa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang, ibinabahagi sa kanila ang bigat ng sa trabaho niya buong araw at sa paghahanap ng bagong pamilya, ipinapakita niya ang kanyang pagnanasa na makabuo ng matibay na samahan, taliwas sa mga sirang ugnayan sa pamilya na minana niya mula sa lolo at tatay niya. Samantala, nagdedebate sina Shinra, Iris, at Arthur tungkol sa mga lihim na motibo ni Giovanni at kung posibleng mapanganib siya. Sinusundan ni Shinra ang nabanggit habang si Arthur naman ang nagbabantay sa grupo. Sa bahagi niya, sinisikap ni Arthur ipaliwanag ang kanyang mga alalahanin kay Vulcan na nahihirapang paniwalaan na si Heima. Nagbabanta ito sa ika-8 Brigade, pero naputol ang usapan nila nang ituro ni Yu ang kakaibang pagtitipon sa labas. Nilusob ni Giovanni si Shinra gamit ang second-generation cables para kontrolin ang mga atake niya at dalhin siya sa Evangelist dahil sa Adala Burst niya. Samantala, hinahangad ni Arthur na maging tunay na espiritu ng isang kabalyero bago lumaban, at binigyan siya ni Vulcan ng gamit para magawa iyon. May suot siyang kapa, espada, at may ulo ng asno si Arthur nang harapin niya ang mga kalaban. Ang espada niya, na kakaibang malakas, ay madaling winasak ang mga ilusyon ng mga ito. Ang mga kalabang nakasuot ng puti na ipakita ang totoong dami nila kahit na nasira ang simbolo ng kapangyarihan niya. Bumangon si Arthur para ipagtanggol ang kanyang posisyon ng may bagong sigla. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagtaksil si Lisa kay Vulcan at kay Yu. Hindi na nakatiis si Yu sa mga taktika ni Giovanni para makuha ang susi ni Amaterasu. Dahil desperado, sinaktan ni Giovanni si Yu para makuha ang impormasyong gusto niya. Parang walang alam si Vulcan tungkol sa kinaroroonan ng susi kaya nagalit si Giovanni at marahas niyang inatake si Vulcan, nawasak ang mga pangarap at proyekto nito. Ibinunyag ni Hibana na mayroon siyang nagtatago si Shinra para espiyahin si Iris gamit ang isang insekto at pinakawalan si Shinra para makabalik siya sa workshop ni Vulcan habang si Giovanni naman ay nakahanap ng susi sa loob ng sira na projector. Dumating si Shinra sa tamang oras para subukang pigilan siya habang tinutulungan naman ni Hibana si Arthur sa labas. Inatake ni Lisa si Shinra gamit ang magnetic flames pero sinabi ni Vulcan kay Iris na pindutin lang ang mga random na button kaya bumagsak ang mga animatronics mula sa kisame. Bumalik ang apoy ni Lisa dahil sa magnetic field na ginawa ng mga makina. Nakipaglaban si Shinra kay Giovanni at pinataboy siya palabas. Muling nag-activate ang Adola Link ni Shinra nang makita siyang excited na makita ang kapatid niyang si Sho. Hindi napansin ni Shinra na hindi kinikilala ni Sho ang relasyon nila. Naiinis si Sho at sinabi na kukunin ni Shinra ng mga White Hoods. Sinubukang pigilan ni Arthur pero nasugatan siya ni Sho gamit ang kanyang espada. Tinulungan ni Licht ang lahat na makatakas gamit ang track habang sinundo ni Vulan sina Arthur at Shinra. Sinubukan ni Vulan na kumbansihin si Lisa na sumama sa kanila pero tumanggi siya. Lumabas si Sho para pigilan sila pero hinawakan siya ni Joker at ibinunyag na sila. Parehong nagtamo ng mga minor na sugat. Ininform ni Shinra si Obi tungkol sa mga nangyari habang nagdesisyon si Vulcan na manatili kasama ang F para sa kaligtasan sa bahay. Nangako si Shinra na paprotektahan ang kanyang nakababatang kapatid at nagnanais na ibalik siya. Nagulat si Vulcan sa ugali ng I habang kumakain, naantig siya at muling pinagtibay ang kanyang dedikasyon sa brigade. Sa huli, bumisita si Vulcan sa puntod ng kanyang mga ninuno, humihingi ng tawad sa paglabag sa kanyang pangako sa pagtulong sa Eth. Nagtipon sina Flam Habana at Conroe para magpalitan ng impormasyon tungkol sa investigasyon sa Eth. Pinag-usapan nila kung paano ang ikatlo ay galit na galit at sinusubukang takpan ang mga nangyari. Inihayag ni Obi na inatasan niya si Lish na hanapin ang base ng kalaban, na ikinabahala ni Hibana. Samantala, nakitang nag-uusap si Lick kay Joker na humihiling sa kanya na gumawa ng plano para palakasin ang mga apoy ni Shinra.
Nag-alok si Conroe na turuan ang mga bagong recruit ng pakikipaglaban ng kamay sa kamay habang tini-train naman ni Benny si Arthur at Shinra sa mga teknik sa laban. Ipinaliwanag ni Lick kung paano mapapalakas pa ni Shinra ang kanyang mga apoy habang ipinapakita ni Benny kung paano paghusayin ang kanilang pagpapaandar at pagtama. Nagpakita si Conroe ng pagdududa kay Nilik dahil pinaghinalaan siya para sa ikawalong brigade kasama ang ikawalong squad. Si Vulcan ay nagpa-improve ng firefighting at gumagawa ng mga support weapons para kina Spark at Flare. Ipinakita ni Benny kay Shinra ang sining ng Tenata. Ipinaliwanag kung paano bawat hand formation ay may kanya-kanyang gamit at kahulugan. Gamit ang isa sa mga form na ito, biglang pinabilis ni Shinra ang kanyang mga apoy sa matinding konsentrasyon. Tinanong ni Benny si Shinra tungkol sa pangalan ng kanyang huling galaw pero tinanggihan niya ang ideya ng bata. Samantala, nagsimula na si Arthur mag-training gamit ang katana. Habang natututo si Shinra ng bagong mga teknik sa fencing at pinapahusay ang kanyang flames, nararamdaman niya ang malalim na koneksyon sa kanyang kapatid. Nagtipon-tipon ang grupo ng mga nakasuot ng puting uniforme kasama si Dr. Giovanni, na nagsasabing malapit ng matuklasan ng ikawalong kumpanya ang kanilang base. Sabi ni Sho, may advantage sila dahil may espesyal na ugnayan ang isa sa kanila. Naalala ni Shinra ang kanyang pagkabata na nagtulak sa kanya na kumilos ng mabilis pero walang takot. Naalala rin niya ang pangakong ililigtas niya si Sho kung kinakailangan. Sa ibang lugar, sinabi ni Obi sa kumpanya 8 tungkol sa lead na nakuha sa workshop ni Vulcan. Ipinapahiwatig na baka nasa ilalim ng lupa si Whiteclad. Sinasabi ni Iris na ang ilalim ng lupa ay madilim at marumi, na halos walang sinag ng araw na nakakarating doon. Ibinunyag ni Victor na mga lumang subway tunnel pala iyon. Sa panaginip, nakita ni Shinra ang isang babae na kahawig ni Iris at naramdaman niya ang kanilang espesyal na koneksyon. Bigla siyang nagising kinabukasan. Pumunta ang Company 8 sa ilalim ng lupa gamit ang espesyal na permiso. Muling inulit ni Iris ang takot niya sa lugar. Sa loob, nag-ilaw si Maki habang sina Yona at Mirage naman ay gumagawa ng distraction. Inutusan ni Arrow ang assault team na habulin sila. Naiwan si Iris kasama si Takumi. At isang impostor na nahaharap sa isang nakakalitong sitwasyon habang si Maki naman ay hinaharap ang mga nakaputi, nalampasan ang kanyang takot sa simula at natalo sila kasama ang tulong ng kanyang bagong team. Samantala, nakikipaglaban si Tamaki kay Assault, naaalala ang isang naunang usapan na nagbibigay sa kanya ng lakas para ibigay ang kanyang pinakamahusay kahit na nakaka-distract ang kanyang kakayahan. Sinamantala ni Iris ang pagkakataon para hampasin si Assault gamit ang isang metal na tubo. Magkasama nilang natalo si Assault at umalis ng may lakas ng loob dahil sa pagtatanggol sa sarili. Magkatapat naman sina Hanwha at Arrow sa isang tagpo na mag-isa. Nahuli si Showdown Light ng isang miyembro ng mga puting nakasuot at ginawang pain para kay Shinra, na pinalaya siya gamit ang mabilis niyang galaw, mga estratehiya sa palitan ng pana at palaso habang naglalaban sila para patayin ang isa't isa. Napadpad si Hua sa isang abandonadong tren dahil sa maingat na galaw ni Arrow na sinamantala ang sitwasyon para walang awa siyang pagbabarilin. Habang naglalaban, pinag-usapan nila ang kanilang paniniwala. Tinanong ni Arrow kung bakit patuloy pa rin si Hua sa pakikipaglaban kahit halatang pagod na siya emosyonal, at masiglang sumagot si Hua. Determinado siyang hindi hayaan na si Obi ang mag-isa lang na mamuno sa ikawalong kumpanya. Si Hua ay pumutok gamit ang malakas na shotgun at palit-palitan ang bar aisles pagkatapos ng bawat putok. Ang tindi ng laban ay parang banggaan ng dalawang tangke. Kahit na may sugat siya, patuloy pa rin siyang lumalaban gamit ang apoy ni Arrow para palakasin ang sariling atake. Sa huli, nagawa niyang talunin si Arrow pero nahiga ng pagod sa tabi ng isang haligi. Lumapit sa kanya ang dalawang miyembro ng White Cloth pero nanatili pa ring nakatayo si Hanwha. Pumutok si Ing gamit ang bala na muntik tumama sa target. Bumagsak ang kisame at nagpakita. Sa kabilang eksena, hinarap ni Arthur ang mga clone na ginawa ng isang puting kasuotan na miyembro gamit ang kanyang kakayahan para malaman kung sino ang tunay na kaaway. Sa isang tumpak na hampas, natalo niya ang kalaban at nailigtas si Hanwha mula sa isang nakamamatay na atake. Samantala, nakatagpo ni Maki sina Tamaki at Iris, at kalaunan ay sumama rin sina Vulcan, Obi Giovanni, at Lisa. Nagpakita si Giovanni ng interes kay Lisa.
Pinaalala sa kanya ang tunay niyang pangalan at binalaan ng mga posibleng kaparusahan. Ipinaliwanag niya na alam ng Evangelist ang lahat mula sa artificial na infer hanggang sa apoy ng ang pagkawasak na nagpapakita ng kanyang malalim na kaalaman at kapangyarihan. May espesyal na kakayahan si Lisa sa mga insekto pero ang buhay niya ay puno ng trahedya. Namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang impyerno kaya natakot siya ng sobra sa apoy. Pero nakakahanap siya ng aliw sa mga insekto. Sinusubukan ni Obi at Vulcan na kumbinsihin siyang huwag nang ituloy ang landas na ito dahil wala na siyang kontrol sa kapangyarihan niya. Plano ni Obi na palayain si Lisa mula sa kanyang mga apoy sa pamamagitan ng maingat na paglalagay ng mga fire extinguisher sa ilalim ng kanyang mga tentacles para mapatay ang mga ito, kahit na pakiramdam ni Lisa ay walang saysay siya kapag wala ang mga ito. Niligtas ni Flame Vulcan si Her mula sa pagbagsak. Pero dinukot siya ni Giovanni at ginawang hostage, saka siya tinorture. Pinilit ni Giovanni si Vulcan na barilin si Obi pero ipinakita ni Obi na may suot siyang bulletproof vest kaya hindi siya tinamaan. Habang ganoon, tinatanong ni Obi si Giovanni tungkol sa dahilan ng Evangelist sa paggawa ng mga infernal, at ipinaliwanag ni Giovanni na ginagawa nila yun para protektahan ang tinatawag nilang natural order na konektado sa misteryosong Adola Burst. Si Shinra, na naapektuhan ng mga hallucination dahil sa koneksyon niya sa Adola, hinarap si SH na sinubukang ipakita sa kanya ang katotohanan tungkol sa Adola. Nagharap si Shinrin at si SH sa isang matinding laban, gamit ni SH ang kakayahang manipulahin ang oras at espasyo para sa kanyang kalamangan. Seryoso ang mga sugat ni Shinra pero ayaw niyang sumuko. Samantala, umalis si Giovanni na kontento na napagbuklod niya ang mga bata. Nag-aaway ang dalawang magkapatid tungkol sa magkaibang pananaw nila sa universo habang pinapanood ni Licht ang kakayahan ni SH na palawakin ang kanyang universo gamit ang init, kaya pakiramdam ni Shinra ay wala siyang laban sa kanya. Sinusubukan ni SH ipakita kay Shinra ang kanyang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang Adala Link. Ibinunyag ni Sho na ang mga apoy ng ang Adala Burst ay kumakatawan sa mundong nakikita ni Shinra habang bumubuo ng mga koneksyon na kayang makaapekto sa lahat ng anyo ng buhay lampas pa sa kanilang universo. Natakot si Shinra nang makita ang Evangelist sa gitna ng mga itim na apoy at mga buto. Habang humaharap sa Evangelist, unti-unting nawawala ang mundo ng Adala at bumalik sila sa totoong mundo. Ipinaliwanag ni Lick na kinokontrol ng apoy ni Sho ang pagpapalawak ng universo para mapahinto ang oras. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, nahaharap si Shinra sa isang di maiiwasang pagkatalo laban kay SH. Paulit-ulit na sinubukan ni Shinra na makipag-usap kay SH, tinatanong siya. Tinatawag niya si Kuya Shinra na parang naglalaro sila ng tago-taguan pero paulit-ulit siyang tinatapon ni Sho. Sinusubukan ni Shinra na makabuo ng emosyonal na koneksyon kay SH, naaalala nila ang pagkabata nila ng magkasama. Sa isang desperadong sandali, ginamit ni Shinra ang kanilang samahan at pinutol ito gamit ang kanyang mga apoy. Napagtanto ni Shinra na ang lakas ni Sho ay nanggagaling sa koneksyon niya sa Adala World at nagtatanong siya kung kaya rin niyang gamitin ang kapangyarihang iyon. Kahit paulit-ulit siyang natatamaan, ayaw sumuko ni Shinra at ipinapakita niya ang kanyang. Dahil determinado siyang makaapekto sa damdamin ng iba, sinubukan ni Shinra na lapitan si Shi muli pero inatake siya ni Shi gamit ang isang galaw na maaaring paghiwalayin ang mga universo kung saan umiiral si Shinra. Kahit sugatan, nagpersige si Shinra at ipinahayag ang kanyang pagpapahalaga sa existence ni Shi. Nang i-freeze ni Shi ang oras, bigla na lang nawala si Shinra, ipinapakita ang bagong kakayahan niya. Samantala, nag-aalala si Licht habang nanonood, alam niyang pwedeng idulot ng kapangyarihan ni Shinra ang kanyang pagkawasak. Patuloy si Shi sa pag-atake sa kanyang kapatid na bigla namang muling lumitaw at tila isang miyembro ng mga nakasuot ng puti ang sumugod, na parang ito na ang simula ng bagong henerasyon ng mga gumagamit ng apoy. Pagod at sugatan si Shinra, pero ngumiti siya sa ideya na makaharap muli ang kanyang kapatid kahit pa may pwesto siya nito sa bingit ng kamatayan. Patuloy si Shinra kahit binabagabag siya ng mga alaala. Inamin niya na mahalaga sa kanya ang pangakong ginawa niya sa kanyang ina, pero ngayon na nakita niya ang kanyang kapatid sa ganitong kalagayan, ibang-iba na ang pakiramdam niya. Ibinunyag niya na noong bata pa siya, naranasan niyang mambuli at akusahan ng bilang demonyo na naging dahilan ng pagkamatay ng pamilya niya.
Pagkatapos ng trahedya, nagkaroon siya ng nervous tic na palaging nagpapangiti sa kanya. Naalala ni Shinra kung paano sila dating ngumiti nang walang inaalala bago pa man ang sunog. Naalala rin ni Sho kung paano siya nilapitan ng Evangelist nung panahon ng sunog habang siya ay sanggol pa lang. Naalala rin niya kung paano tinulungan siya ni Shinra nung nahulog ang dyaryo sa kanyang baby crib. Dahil sa mga alaala na ito, napaiyak si Sho. Niyakap siya ni Shinra at humingi ng tawad dahil matagal niyang tinago ang mga bagay sa kanya. Tapos tinusok siya ng replika ng espada ni Shi pero pinapalma ni Shinra ang kapatid niya na hindi niya kasalanan. Lumabas si Hai at inamin na hindi makontrol ni Shinra ang kanyang mga powers kaya aksidenteng napinsala niya sarili niya. Ipinaliwanag niya ang plano niya na buhayin ulit ang malaking cataclysm gamit ang Adala Bursts. Sinubukang pigilan ni Sho pero nalaman niyang putol na ang Adala Link niya. Pinaalis siya ni Hao gamit ang kuryente at dinala siya. Napilitang umatras ang 8th habang dinadala nila si Shinra na malubhang nasugatan kay Kyoko hang para gamutin siya sa operasyon. Para iligtas siya, palagi iniisip ni Shinra ang kanyang kapatid hanggang sa magising siya pagkatapos ng ilang araw, gutom at obsesyong hanapin si Sho. Dumalaw si Burns sa kanya at sinabi na matagal na niyang alam ang tungkol sa sunog 12 taon na ang nakalipas pero pinili niyang huwag sabihin ito. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagtatalo. Sinubukan ni Vulcan na kausapin si Shinra pero malamig at diretsahan ang sagot nito. Pinapaalala ni Vulcan kay Shinra na hindi siya nag-iisa at sinubukan niya itong paluwagin gamit ang konting biro. Pinayuhan niya si Shinra na huwag masyadong mag-overthink. Mga kwento at biro tungkol sa kakayahan ni Shinra na makapag-isip sa wakas pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik si Shinra sa 8th Squad. Hinamon siya ni Burns na patunayan ang kanyang lakas bago ihayag ang katotohanan. Pumayag si Shinra at tinusok ang force field ni Burns, tinamaan siya sa braso. Na-impress si Burns kaya pumayag na ihayag ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Burns na ang paggising ni SH sa Adala Burst ang dahilan kung bakit naging infernal ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, lumabas ang kakayahan ni Shinra at ito raw ay hinala na ng Evangelist. Nakita ni Burns ang Adala Link nang makita niya si Shinra's nanay bilang isang impyernong baby na hawak si Shohelia. Kinontrol ni Shohelia si Shinra's nanay gamit ang kanyang kuryente para himukin ang nakababatang kapatid ni Shinra. Doon nagdesisyon si Burns na sabihin kay Shinra ang tungkol sa kinalaman ng Adala Burst sa pagkamatay ng pamilya niya. Napagtanto ni Shinra na kamakailan lang niyang nakita ang nanay niya sa Adala World at gusto niyang malaman pa para mahanap siya ulit. Pinaghihinalaan niya na baka may kinalaman si Captain Heg dito. Pumayag si Obi na imbestigahan ang bagay na ito at nagmungkahi. Kung buhay pa si Shinra na nanay bilang isang infernal, posibleng may paraan para maibalik siya. Bumalik na sa normal ang buhay, parang hindi nangyari yung mga nakaraang pangyayari tungkol sa Evangelist at yung puting balabal. Pero kahit ganon, determinado pa rin si Shinra na hanapin kung paano maibabalik ang sangkatauhan sa mga infernal at matuklasan ang mga misteryo sa likod ng Evangelist at ng Adala Bursts. Kasama ni Shinra si Maki, Iris, at Tamaki mula sa Brigade 8 para bumili ng damit para kay Lieutenant Juan na sobrang pangit ang taste sa fashion bigla na lang. Isang sunod-sunod na pagsabog ang biglang sumire sa kanilang araw, at nang imbestigahan, hinarap ni Shinra ang isang dambuhalang matalinong impyerno na naghahadges ng mga bola ng apoy. Dumating si Arthur para iligtas siya, at kasama ang buong Brigade 8, naghanda sila para sa laban. Sa pagtutulungan, pansamantalang napabagsak nila ang impyerno, pero nalaman nilang may 5 magkakahiwalay na core sa katawan nito na kailangang sirain. Sa kanilang sama-samang lakas, pinatay nila ang mga core sa mga braso at paa nito habang hinarap ni Shinra ang sentrong core gamit ang kanyang makapangyarihang mabilis na mankik. Ipinakikilala ni Captain Obi kay Shinra ang taunang paligsahang male nude calendar project ng Fire Force, pero dahil sa nakakatawang double cobra pose, nauwi sa huling pwesto ang litrato ng Brigade 8, gaya ng nakaraang taon. Kasama ni Shinra si Lieutenant Asako Hag, apo ni Hag sa Brigade 8. Sinalubong sila ng instructor na si Perkopan na nagdala kay Shinra kay Hag. Nakilala ni Shinra si Captain Soichiro Hag ng Brigade 4, at nakakagulat, hiningi ni Hag kay Shinra na sunugin siya. May isang batang boses sa loob ng isip ni Shinra na hinihikayat siyang gamitin ito.
Lahat ng kapangyarihan ni Hag ay naipakita dahil nakita niya ang mundo sa pamamagitan ng tinatawag ni Shinra na Adola Link at nangungulila siyang makabalik, kahit pa sa langit o impyerno. Mula sa malayo, sabi ng puting damit kay Sharon na ang babaeng kilala bilang unang haligi ay patuloy na tinutokso si Shinra na gamitin ang kanyang Adola Burst. Nawalan ng kontrol si Shinra at na-realize ni Hag ang bigat ng sitwasyon kaya napilitan siyang makialam. Sa sandaling iyon, dumating si Arthur at pumagitna para pigilan si Shinra na ilabas ang buong kapangyarihan niya. Ginamit pa nga niya ang katawan ni Hag bilang panangga laban kay Shinra. Habang nagaganap ang laban, naaalala ni Arthur ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang ina at ama na may mga delusyon, na naghahangad ng higit pa sa kanilang simpleng buhay at iniwan siya na may basbas nila. Nagpapatuloy ang sagupaan hanggang sa determinasyon ni Arthur at mga atake, napipigilan ni Shinra ang mga provokasyon ng unang haligi. Sa isang sandali ng kaliwanagan, isiniwalat niya ang pagkakaroon ng isa pang haligi, isang asset na maaaring maging mahalaga para sa parehong Evangelist at Fire Force. Nagdedebate si Obi kasama ang pinuno ng Fire Force, ang Defense Agency tungkol sa mga epekto ng paglabas ng isa pang haligi habang si Inak Kasugatani, isang high school student, ay ginagamit ang kanyang kakaibang pang-amoy para maramdaman ang mahina na amoy ng bahay na malapit ng masunog. Mabilis niyang tinipon ang kanyang mga kasama na sina Panda at Sancho at nagtungo sila sa lugar, naghahanda na agawin ang mga gamit pag nagsimula na ang sunog. Kahit na nailigtas ni Inak ang matandang lalaki na nakatira doon, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na kunin lahat ng pera nito. Pagkatapos, lumitaw ang unang haligi kay Inak na nagpasiklab ng kanyang interes. Biglang nagliyab ang mga kalapit na bahay at masayang hinula ni Inka kung saan ito lalaganap, parang nagko-conductor ng orchestra. Habang bumabagal ang Brigade 8 papunta sa lugar, nabanggit ni Obi ang tungkol sa isang kaina-hinalang estudyante sa high school na posibleng ang ikalimang haligi, ang magnanakaw ng apoy. Dumating ang brigade at naghiwa-hiwalay para harapin ang mga demonyong sanhi ng mga sunog. Si Shinra ang inatas ang hanapin ang magnanakaw ng apoy habang si Arthur naman ay pinuntirya pigilan ang gumagamit ng plasma. Natuklasan ni Haya si Inka at pinadala si Kyren para hulihin siya, pero aksidenteng napatay niya si Sancho nang bata pa ito. Sinubukang pigilan ng lalaki si Inka na gamitin ang kanyang ignition abilities. Dumating si Shinra sa tamang oras para pigilan ang puting damit na dalhin siya, kaya naglaban sila ng todo kay Kyren. Dumami ang mga infernal na hinarap ng ikawalong brigade, na pinaghihinalaan ni Obi na gawa ng infernal bugs. Habang pansamantalang pinahinto ni Shinra si Karen at sinubukang kumbansihin si Inka na sumali sa Fire Force, tinanggihan niya ang alok at tumakas para maghanap ng paraan palabas sa kanyang boring na buhay. Sa gitna ng gulo, may isang infernal demon. Mukhang dama-dami pa ang mga taong nahahawaan ng The Infernal Bugs kaya sobrang delikado na ang sitwasyon ng Fire Force. Pero nung mukhang hirap na talaga ang team, nag-request si Obi ng tulong ng maaga, at dumating sina Lieutenant Kerime, Toru Kashiri, at Juggernaut para kontrolin ang mga infernal at harapin ang mga nakaputi. Pagkatapos nun, nagsama-sama ang 2nd at 5th Brigades kasama ang 8th Brigade para patayin ang natitirang mga infernal at ilikas ang mga sibilyan sa isang laban sa bubong. Inaatake ni Arthur si Ha, ang utak sa likod ng pag-atake sa lungsod. Samantala, hinahabol ni Shinra si Inka na nahuli ng mga puting nakasuot, pero ayaw niyang pumili ng alinman sa dalawang panig. Nang dinala ng mga puting nakasuot si Inka, hinarap muli ni Shinra si Kyren, pero parang wala masyadong epekto ang mga suntok niya. Sa desperadong pagtatangka, sinubukan ni Shinra ang bagong teknik na itinuro sa kanya ni Obi, na tinatawag na Korna. Habang naglalaban ng matindi kay Kyren, naalala ni Shinra ang sinabi ni Flam Kerem tungkol sa mga kakayahan ng pangalawang henerasyon ng mga pyrokinetic. Hindi nila kayang gumawa ng apoy pero kaya nilang kontrolin ito. Dahil dito, inisip ni Shinra na baka may ganitong kakayahan si Chun kaya naisip niyang subukan ulit ang kanyang Korna technique. Pero na-realize niya na kulang ang kanyang alam kumpara sa karanasan ni Chun. Sa kabila ng pagsisikap, nagawa ni Shinra na masaktan si Cheron pero hindi niya ito natalo. Habang naghahanda si Chun na umatake pabalik, abala ang Fire Force sa demonyo at sa apoy na sumisira sa mga gusali. Nagsuggest si Lick ng strategy na gamitin ang kapangyarihan ng second generations para kontrolin ang mga apoy.
Patungo sa town square, si Maki ang kumokontrol at humuhubog sa mga apoy, ginagawa itong paikot-ikot na alab. Magkasama si Vulcan at Obi para hilahin ang demonyo sa gitna ng firestorm kung saan ito nawawala sa sariling galit. Biglang sumingit si Kerime at pinatigil ang haliging apoy, pinatay ang mga apoy. Sinubukan ni Shinra na kumbonsihin si Inka na sumama sa kanya pero pinili niyang manatili kasama ang mga puting hood, at umalis si Sharon na malubhang nasugatan si Shinra. Si Panda, ang nag-iisang nakaligtas at kasabwat ni Inka, ay nakabawi na. Sila at hinihingi nilang pakawalan siya habang naghahanda si Chun na makialam. Hinala ni Inka kung ano ang mangyayari, nilamon niya si Panda ng apoy tapos umalis kasama ang mga puting hood. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, hinarap ng Fire Force ang hamon kung paano nila haharapin ang mga puwersa laban sa kanila. Matapos makipag-usap sa ibang brigade, inihayag ni Obi na sasali sina Shinra, Arthur, Tamaki, at Victor sa isang joint operation kasama ang mga miyembro ng ibang brigade na sina Takero, Noto, at Owen Montgomery sa ilalim ng pamumuno ni Pan. Ang kanilang layunin ay magsiyasat. Ang malaking sakuna na nangyari 250 taon na ang nakalipas ay sinusubukang alamin ang tungkol sa mga Adola Bursts at ang motibo ng Evangelist sa pagkuha ng 8 haligi. Gaganapin ang investigasyon sa labas ng Tokyo Empire sa tangway ng China. Ang 7 miyembrong grupo ay aalis gamit ang barkong pang-steam papuntang mainland China. Dumating ang Fire Force team sa Avalon sa kontinente ng Asya kung saan muling nagkita si Takero Noto at ang kanyang ina na nagsabi na ni-raid ang kanilang bukid. Habang naghahanda silang pumunta sa Spatial Rift, naglakbay ang grupo. Nasa loob ng covered half-truck sila habang apektado ng gas na lumalabas mula sa mga bitek sa lupa na parang stimulant kaya nagkaka-acting weird sila. Sa gitna ng sitwasyon, inatake sila ng isang dambuhalang bulate, pero nailigtas sila ng isang talking mole na si Shop. Ipinakita ni Shop na siya ang nag-alaga kay Ated sa Noto's farm habang naghahanap ng mga patatas. Nag-alok siya na maging guide kaya dinala niya ang grupo sa bahay niya, isang oasis malapit sa Spatial Rift na sinakop ng mga estranghero. Sa daan, nakasalubong nila ang kaibigan ni Shop na si Beauty, isang talking. Noong gabing yon, nakita nila ang daming infernals na naglalakad-lakad sa paligid ng bukid. Pagdating nila sa Oasis Beauty, ipinakita ni Shinra ang tabernacle na parang Ameriso sa Tokyo Empire. Pinangunahan sila ni Shop sa isang gubat na puno ng mga sirang bahay ng tao hanggang sa marating nila ang isa sa mga haligi na nakapalibot sa tabernacle. Pero inatake sila ng mga infernal na aso na konektado sa mga invaders, pero na-neutralize ni Tamaki ang mga iyon. Maya-maya, narinig ni Shinra ang isang tinig sa loob ng sarili niya na hinihikayat siyang iligtas ang gubat. Tiwala si Shinra na galing sa tinig na iyon ang panloob na boses. Nakikinig si Tabernacle sa paliwanag ni Shop tungkol sa kasaysayan nito at kung paano tinuruan sila ng isang batang babae na nakaitim na robe na magsalita at inayos ang istruktura, pero bigla silang inatake ng mga nakahod na matatalinong infernals na naglagay din ng mga pampasabog na bitag sa paligid. Isang infernal ang nagsabing ginawa ang Tabernacle para wasakin ang mundo, pero tinutulan ito ni Shop at sinabing nakatulong naman ito sa kanila. Dahil dito, napaisip si Shinra kung paano magagamit ang Ameriso para sa mabuti at masama, habang ang mga Tempi Infernals ay nagtipon ng mga table task na may intensyong pakawalan ang buong kapangyarihan ng Tabernacle, sina Hurt, Copan, Victor, at Arthur ay nagdesisyong imbestigahan ang loob ng Tabernacle habang pinangungunahan ni Temp ang pag-atake ng kanyang mga infernal na tagasunod laban sa Fire Force sa labas. Ipinahayag ni Temp ang kanyang balak na magpakamatay at umakyat sa langit sa pamamagitan ng pagsabog ng Tabernacle na magdudulot ng pagkawasak ng kagubatan at ng paligid na rehiyon. Nangako si Shinra na pipigilan siya kahit na si Temp. May kapangyarihan ng demonyo si Shinra nang biglang maramdaman niya ang Adala Link at lumitaw ang batang babae na nakasuot ng itim na balabal sa likod niya. Samantala, sa loob ng Tabernacle, sinusubukan ni Copan at Victor na basahin ang mga numero na nakaukit sa mga tablet at pader pero wala silang makuhang sagot hanggang sa biglang nagkaroon ng ideya si Arthur na posibleng solusyon. Matapos nasunog ng apoy at abo ang mundo dahil sa malaking sakuna, isang lalaking kilala bilang si Raffles the Fur ang nagdala ng kanyang mga tagasunod sa isang Immaculate Flame, isang pinagkukunan ng enerhiya na ginamit niya para likhain ang Ameriso at tulungan ang sangkatauhan.
Sa loob ng Ameriso Tabernacle, sinusubukan ni Victor ang hypothesis ni Arthur tungkol sa pi-based code, pero hindi pa rin malinaw ang resulta. Sila ay umuusad papunta sa pasukan ng core na may tunog na mekanikal na parang tibok ng puso. Nang makakita si Eros ng puting balahibo, pati na isa sa keyhole, napag-alaman ni Victor na ang core ay may kinalaman sa sakripisyo at posibleng may buhay na nilalang na may Adola Burst. Samantala, sa labas, nakikipaglaban si Shinra at ang grupo laban sa mga Infernal hanggang sa si Tempi na lang ang natira. Gumawa ng apoy ang hagdan. Hinahawakan ang karit at inaatake ang Fire Force, na parang hindi matalo si Shinra. Naririnig pa rin niya ang tinig na hinihimok siyang iligtas ang kagubatan kaya inutusan niya sina Uan, Tamaki, at Takero na pabagalin si Temp habang siya at si Scop ay sinusubukang makipag-ugnayan sa babaeng nakaitim. Sa wakas, nagawa nila ito pero sobrang hina ng babae para makapagbigay ng higit pa sa isang maikling sandali ng Adula Grace para tulungan siya. Sa kabila nito, naniniwala si Shinra na sapat na ito para talunin si Temp. Tinanggap ni Shinra ang alok ng misteryosang babaeng nakaitim, tagapagdala ng Adula Grace, sa isang biglaang pagsabog ng kapangyarihan. Inilunsad niya ang isang atake kay Temp na nagpapakita ng kanyang kakayahang maglakbay sa bilis ng ilaw, dahilan para bumalik ang oras. Ang biglaang paglalakbay sa panahon na ito ang nagdala sa kanya para masaksihan ang nakaraan kung saan nakaligtas si Temp sa dakilang kapahamakan pero naiwan siyang mag-isa at mahina. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Evangelist mula sa spatial rift gamit ang isang apoy na insekto para gawing isang impyernong demonyo si Temp. Ang atake ni Shinra na sa totoong oras ay sandali lang, ay nagresulta sa ganap na pagkawasak ni Temp, na nagpalabas ng isang napakalaking pagsabog ng mga apoy na nasa ligtas na layo mula sa gubat. Ang babaeng nakasuot ng itim ay inihayag na siya mismo ay sinunog ng isang evangelist na insekto gamit ang Adola Burst at ginamit ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng oasis para sa mga hayop. Nagtipon ang Fire Force team para magbahagi ng impormasyon at napag-alaman na ang Amaterasu sa Tokyo na kontrolado ng Holy Sun Temple at Heima ay maaaring pinapalakas ng isang tao na posibleng isang ayaw na handang isakripisyo na ngayon ay galit na sa sangkatauhan. Bukod pa rito, pinaghihinalaan nila na plano ng Evangelist na isakripisyo ang 8 haligi at gamitin ang magpapakawala si Amaterasu ng pangalawang malaking sakuna. Matapos ang kanilang misyon, bumalik ang Fire Force team sa imperyo ng Tokyo para ipaalam kay Captain Obi ang kanilang mga natuklasan at mga alalahanin. Nagtipon ang Fire Force team kay Captain Obi at inilantad ang sunod-sunod na nakakagulat na mga revelasyon. Ipinaliwanag nila ang koneksyon ng Amaterasu at ng Adala Burst, kaya kinwestiyon ang matagal ng paniniwala ng templo ng banal na anak at nagmungkahi ng masalimuot na koneksyon kay Evangelist. Samantala, sa kanyang walang pagod na pagsunod sa si Truth Victor ay nagawang basahin ang misteryosong mga numerong code ng Tabernacle na nagpapatunay sa teorya ni Arthur. Naiinis ang Brigade 8 nang sabihin ni Obi na inirerekomenda ng punong tanggapan ng Fire Force na huwag munang kumilos sa loob ng 3 taon habang sinusuri ng simbahan ang impormasyon. Si Joker, na hindi mapigilan ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan, ay agad na pumunta kay Benimaru Shinman na kilala bilang Destroyer of God, para itanong kung handa siyang hamanin ang templo ng banal na anak para maghanap ng sagot. Pumayag si Sir Priest Lai Shinon. Nagplano sina Willa Joker at Shinon ng kanilang estratehiya sa labas ng punong himpilan ng imperyo. Si Raizai, ang kasalukuyang pinuno ng Tokyo Empire, ay nakatanggap ng mga babala tungkol sa lumalalang tensyon sa Asakusa laban kay Amaterasu. Ang mga kardinal ay kumikilos para pigilan si Shinman dahil kilala siya sa kanyang walang humpay na determinasyon. Naglunsad sina Joker at Shinman ng matapang na direktang atake sa upuan ng imperyo, at nagtagumpay sila sa simula. Pero biglang naputol ang kanilang pagsulong nang mabiktima si Shinman ng isang invisible na atake. Dahil sa isang dambuhalang tagapagtanggol ng banal na anak, mabilis na nakakabawi si Shinon mula sa lason na in-inject ng tagapagtanggol ng banal na anak dahil sa kanyang resistensya sa mga lason, at kasama si Joker, tinalo nila ang mga natitirang tagapagtanggol. Pumasok sila sa simbahan kung saan natuklasan ni Joker ang isang nakatagong trapo na patungo sa mas mababang bahagi at sa ipinagbabawal na kailaliman. Habang pinipilit ni Shinman si Joker na ibunyag kung paano niya nalalaman ang mga operasyon ng templo, napalilibutan sila ng mga may maskarang anino ng banal na sol, ang
Mga anino ng templo. Lihim na grupo ng mga assassins. Inihayag ni Joker ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang dating miyembro ng Shadows na kilala lang bilang 52. May flashback na nagpapakita na kahit paulit-ulit siyang binugbog at pinabagsak, hindi siya kailanman sumunod sa pilosopiya ng grupo. Nakalayo siya pero pinatay ang pamilya na tumulong sa kanya bilang babala. Sa kasalukuyan, hinarap ni Joker ang commander ng Shadows habang nakipaglaban naman si Shinman sa ibang miyembro. Ginamit ng commander ang kanyang retractable whip sword sa zigzag na galaw, kaya si Shinon ang naiwan na kailangang harapin iyon. Ginagamit ng isa pang Shadows Joker ang usok mula sa kanyang sigarilyo para lituhin ang commander ng sapat na oras para talunin siya. Pero nung akala nilang panalo na sila, biglang lumabas si Commander Burns mula sa dilim ng nakakatakot. Ngayon, mag-isa na lang si Joker na haharap sa kanya gamit ang huling barahan niya, ang wild card. Habang handang-handa si Commander Burns na sumagot sa kanyang susunod na galaw, magharap ang dalawang matagal ng kakilala. Sa kabila ng tensyon at pangangailangang lumaban ng mga tao roon, pareho silang nagdesisyong hindi pa ito ang tamang panahon. Gusto lang nilang ipakita na nandito sila. Nandoon sila kasi pareho silang naghahanap ng parehas na bagay, ang mga sikreto ng templo ng banal na anak, at may mga pahiwatig siya tungkol sa quest na yan. Nagulat si Shinon nang mahinala niyang kilala na pala nila ang isa't isa dati pa. Tapos, nagkwento si Commander Burns at Joker tungkol sa karanasan nila nung na-transport sila sa ibang dimensyon kung saan pareho silang nawalan ng mata, at nakuha ni Joker ang naglalagablab na violet na bato. Iniabot ni Burns kay Joker ang notebook ni Raffles, asawa niya, at pagkatapos ng maraming taon ng pananaliksik, naniniwala siya na ito lang ang tanging dokumento na nagdedetalye. Ang mga pangyayari ng malaking sakuna at ang pagkakatatag ng Imperyong Tokyo ay naglalahad ng pagkakatuklas ng Dolo Burst at ang paglikha kay Ameriso. Sinasabi ng notebook na posibleng pinalitan si Raffles ng isang nilalang na hindi tao, na nagpapahiwatig na ang templo ng banal na araw ay maaaring nilikha ng impostor na ito. Samantala, ibinunyag ni Yona sa iba pang mga Knights of the Ash and Flame na siya ang nagkunwaring si Raffles the Fern at siya ang gumawa ng templo ng banal na araw sa utos ng Evangelist Joker. Itinutok niya ang atensyon sa Heima Industries dahil naniniwala siyang konektado ito sa Evangelist sa Brigade 8. Bumalik si Lisa pagkatapos ma-discharge sa ospital at nalaman ng lahat ang mga natuklasan ni Shinman at Joker. Samantala, tinawag si Victor sa Heima Industries matapos ang kanyang ulat tungkol sa ekspedisyon sa Chinese Peninsula, kung saan nakilala niya ang presidente ng kumpanya na si Guro Heima. Inutusan siya ni Heima na dalhin si Shinra. Pag-alis ni Victor, iniutos ni Heima ang pagpatay sa kanya dahil alam na nito ang masyadong maraming bagay. Samantala, sa labas, sa katedral, sina Shinra at Arthur ang nag-aasikaso sa paglilinis kasama si Lisa Isarib na tumutulong kay Vulcan Joseph sa paggawa ng bagong kagamitan para sa mga darating na laban. Dahil gusto niyang maghiganti kay Giovanni sa paggamit kay Lisa, nakahanap si Vulcan ng kakampi kay Shinra. Nagsimulang magduda si Arthur kay Shinra dahil sa kanyang nakaraan sa Heima Industries, na nauwi sa maikling away. Pumihil si Vulcan sa gulo at tinanong si Shinra tungkol sa kanyang karanasan sa Heima. Ibinahagi ni Shinra kung paano ginamit sila ng kumpanya bilang mga test subject. Mga subject na sinusubukang ay experiment sa kanya dahil hindi niya makontrol ang kapangyarihan niya. Ang pinaka-shockang na revelasyon ay nang umamin si Victor Lyde na siya ay especially iya para sa Heima sa buong Brigade 8. Habang may ilang nagulat, sinabi ni Akitaro B na alam na niya ang tunay na katapatan ni Lyde. Inihayag ni Lyde ang kanyang misyon na ay obserbahan si Shinra, ang susunod na tagapagmana ng Adalo Burst, para sa Heima. Dahil dito, nagkaroon ng debate tungkol sa dapat gawin. Inirekomenda niya na isama si Shinra para imbestigahan ang koneksyon ni Heima. Sa madilim na pasilidad ng Heima Industries, dalawang mananaliksik ang naghahanda para sa ikatlong laban ni Takusan at Wait dito kay Kurono. Sa isang observation room, si Kurono na may kilalang nakakatakot na aura ay ipinahayag na siya ay isang Shinigami at binalaan si Natako na seryoso siya sa laban ngayon. Samantala, para maghanap ng lakas, iniisip ni Natako si Rhea Hoshiman na nagbibigay ng suporta sa kanya, pero madaling napipigilan ang kanyang mga atake ni Kurono. Dahil desperado na patunayan ang sarili, sumigaw si Natako ng salitang, "Fire," at ginamit ang kanyang kakayahan.
Ngunit napapansin ng mga mananaliksik na kulang ang lakas ng flame para mapaganya ang Adola Burst at nagpapakita si Natako ng mga senyales ng mental na pagkasira. Sa kabila nito, nagpasya silang magpatuloy, naalala nila na si Shinra ay nagising lang sa Adola Burst niya sa totoong laban. Lalo pang tumindi ang laban ng umatake si Natako kay Kurono, pero walang kwenta ang kanyang pagsisikap at madaling naitaboy siya. Wala nang awa pero praktikal si Kurono, pinapagalitan si Natako na bumangon, pinaaalala sa kanya na tungkulin niyang tiisin ang parusa. Kinilala ng mga mananaliksik ang galing ni Kono sa laban, inihahalin tulad nila ito sa kapitan ng Brigada 7, pero pinagsisihan nila ang desisyon niyang manatili doon para lang pahirapan ang mga kabataan. Pagkatapos ng sesyon, nagpakita ng kaunting awa ang mga mananaliksik kay Natako, habang walang awa namang nilate ni Kurono ang binata dahil sa kahinaan nito. Habang inaalagaan ni Kurono ang sugatang braso niya, dinala si Natako palabas gamit ang stretcher. Nang subukan ng mga mananaliksik na tanungin si Kurono tungkol sa brutal na mga pamamaraan niya, mayabang niyang sinabi na gusto niyang takutin ang mga mahihina. Ang mga researcher mismo sa ibang lugar habang papunta sila sa pasilidad, pinag-uusapan nila ang masamang ugali ni Corona. Sabi ni Lish, si Corona daw ang pinakabaliw, taliwas naman kay Benem Shaiman na kinikilala bilang pinakamalakas kahit na ganun ang sitwasyon. Nangako si Shinra na paprotektahan si Lish kahit alam niyang especially iya ito, naaalala pa niya yung tulong ni Lish sa mga nakaraang pagkakataon. Pagdating nila sa pasilidad, sobrang dami ng surveillance kahit na mabigat ang atmosphere. Nagdesisyon si Shinra na ituloy pa rin, determinado siyang alamin ang katotohanan. Katotohanan tungkol sa paghihirap ng mga batang tulad ni Natako, pero nang maramdaman ni Adola ang koneksyon kay Natako at makahulugan na mas malaki ang nakataya, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap para makakuha ng mga sagot. Sa loob ng observation room, pinapasalamatan ng mga mananaliksik si Shinra sa pagpapahintulot na ipagpatuloy nila ang kanilang mga eksperimento, habang nararamdaman niya ang malamig nilang titig na para bang may gumigising na kilabot sa kanyang likod. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kurano, inanunsyo ang pagsisimula ng isang hindi maiiwasang sagupaan. Naramdaman ni Shinra ang halo-halong nostalgia. At nagiging alerto siya nang mapatingin kay Kono, na para bang isang mandaragit na nakatutok na sa kanyang biktima, dala ang kanyang tipikal na masamang aura. Sabi ni Kurono, naaalala niya si Shinra at nagsisisi na hindi niya nakalaro ito nung bata pa siya. Yung pahiwatig na mahina pa rin si Shinra kahit tumanda na siya, nag-trigger ng bigla ang galit kay Shinra kaya itinutulak niya si Kurono palayo. Bigla na lang nagumpisa ang laban, at si Kurono ang unang umatake gamit ang malakas na itim na usok mula sa kanyang kanang braso, nasaktan si Shinra at naulila sa kalituhan. Parang hindi nga talaga hinawakan ni Kurono si Shinra ng personal kaya nagsimulang magduda si Shinra sa itim na usok at sa koneksyon nito kay Kurono. Nang subukan niyang umatake, nagulat siya ng madali lang ni Kurono na nakayanan ang mga galaw niya. Sa sobrang galit, inakusahan ni Shinra si Kurono na inaabuso ang kapangyarihan niya para saktan ang mga bata at nangakong hihinto siya sa kanya. Kahit paulit-ulit ang mga atake ni Shinra na parang nakakadena, ipinakita ni Kurono ang galing niya sa pagharang ng mga ito isa-isa. Nang tanungin tungkol sa misteryosong usok, ibinunyag ni Kurono ang malapit na ugnayan nito. Dahil sa kanyang mga pandama, kaya niyang hulaan at pigilan ang mga galaw ni Shinra. Ang revelasyong to ang lalo pang nagpatyaga kay Shinra. Bigla namang pinatibay ni Kurono ang itim na usok para gawing mga matatalim na palaso na itinapon niya kay Shinra, na halos walang oras para makarespond bago siya salakayin ng kutsilyong gawa sa usok. Sinakal si Kurono pero interesado pa rin sa potensyal ni Shinra at umaasang magpapakita ito ng mas matinding paglaban. Pumagitna ang mga mananaliksik, pinipilit si Kurono na huminto, pero naglabas siya ng mas maraming itim na usok na nagpainit ng paligid. At nilamon ang paligid niya habang nag-enjoy sa laban, hinahamon ni Kurono si Shinra na ipagpatuloy ang laban habang tumitindi ang sigalot. Bigla, sa testing room, napansin ng mga scientist ang emergency alarm. Mukhang nawalan na ng kontrol si Natako sa kanyang kapangyarihan at nasusunog ang kanyang dormitoryo. Napagtanto ng mga researcher na baka classified case ito. Samantala, habang nag-iikot si Victor sa Hammer Research Facilities, may natuklasan siyang nakakagulat, nagising na si Natako sa kanyang Adala Burst at iniulat niya ito.
Agad na isinapubliko ni Victor kay Captain Obi ang sitwasyon nang mapansin niyang mabilis tumaas ang init sa kwarto kaya't pinakawalan niya si Shinra mula sa training room. Magkasama silang naglakbay para hanapin si Natako habang ang Brigade 8 ay nagmadaling sumakay sa kanilang matchbox para iligtas siya. Sa daan, nakasalubong nila ang isang malakas na robot na maliit lang pero matindi, na kontrolado ng puppeteer na si Dominion. Samantala, sa mga pasilyo ng pasilidad, natagpuan ni na Victor at Shinra si Kurono na pinaparusahan si Natako dahil inatake nito ang mga gwardya. Sa labas, lumalala ang panahon habang mukhang kontrolado ng robot ng maayos ang lumilipad na magkapatid na unit. Kalaunan, nagdesisyon si Vulcan na makipagsabwatan kay Maki at pinakawalan ang pinakamalakas na putok gamit ang parehong teko. Kahit na may pagsusuri si Puppeteer, nagawa ng mga apoy na tuluyang sirain ang robot na minanipula ni Puppeteer. Bagamat nagkaisa si Maki at Vulcan para talunin ang isa sa mga Dominion, kaya pa rin gumawa si Puppeteer ng marami ayon sa gusto niya. Si Kurono naman ay minanipula si Natako na tinutok ang pinakamahina sa Brigade 8 para sirain ito, pero hindi natuloy ang kanyang plano. Napigilan dahil sa napapanahong pagdating ni na Arthur at Shinra. Ang nakaputi ay maingat na pinanood ang mga pangyayari habang hinarap ni Cheren si Kurono para hulihin si Natako. Samantala, sumali si Hao sa laban, winasak ang lahat ng kaharian ng Puppeteer kaya napilitan itong tawagin ang dambuhalang kaaway nitong si Dominion para labanan si Homei sa isang napakalaking sagupaan. Determinado si Puppeteer na neutralisahin si Homei kaya inutusan niya si Dominion na atakihin ito habang nakatuon si Maki sa pagtalo kay Arrow, ang tagapagtanggol ni Homei. Halos magtagumpay siya sa kanyang misyon, pero si Homei sumabog ang galit ng muntik na ma-electrocute ni Arrow, hinihingi ang mas maayos na suporta. Samantala, nagsawa na si Kurono sa kanyang pagtatalo kay Arthur at kinilala si Shinra bilang malupit na kalaban. Ginamit niya ang kanyang itim na usok para alisin ang malas na puting nakasuot na hawak si Natako. Naging laro ng diskarte ang laban para mahuli ang bata. Sa huli, nagawang agawin ni na Arthur at Shinra si Natako mula kay Kono at tumakas. Biglang dumating si Sharon, determinado na hindi sila basta-basta makakatakas. Sa malayo, inilabas ni Rito ang kanyang kapangyarihan. Nagkagulo ng gumawa ng isang infernal mula sa isang insekto at ginamit ang kanyang necropyro na kapangyarihan para buhayin muli ang mga natupok na katawan, pinagsama-sama ito para maging isang dambuhalang infernal na may kasamang si Natako sa loob ng katawan nito. Dahil dito, pinapakiusapan ni Guro Heima si Kurono na kunin si Natako at nag-alok na makipagtulungan kay Shinra para magawa ito. Pero naabala si pala nang magpadala siya ng electric pulse kay Natako na nag-trigger ng chemical reaction sa katawan nito na nag-overload sa kanyang infected imaginary. Biglang nagsimulang magpaputok ng radioactive energy beams nang walang pinipiling target ang bata. Nagkalat ng gulo habang kinakaharap ni Hao si Arthur. Naghahanda si Shinra na iligtas si Natako at nag-iisip si Corona kung baka dapat na lang siyang maghanap ng trabaho na hindi komplikado. Habang inaatake si Shinra, biglang lumitaw si Shiren at pinrotektahan siya. Sabi niya na ang tawag niya ay protektahan ang mga haligi. Tiniyak ni Karen kay Shinra na siya ang sasaklolo habang sinusubukan ni Shinra iligtas ang bata. Dumating sina Vulcan at Arthur para tumulong gamit ang matalinong plano para palayain si Natako mula sa kontrol ni H. Kailangan nilang ilagay ang tila isang alamat na espada sa isang butas sa ilalim. May makina na kokolekta ng plasma na inilalabas ni Excalibur at paiigtingin ito para makagawa ng magnetic wave na maghaharang sa Electric Girl. Unti-unting nagkakatoto ang plano at nagtagumpay ng husto. Pero hindi nagtagal, nadiskubre sila ng magkatropa at hinabol sila ni Arrow na may dalang mga palaso habang sinusubukan ni Arthur na mabawi ang alamat na espada. Nakipagsabayan si Shinra sa napakalaking infernal na may hawak na Natako, at na-activate ang mga alaala ng batang lalaki sa pamamagitan ng Adala Link na si Natako. Nararamdaman niya ang bigat ng mga inaasahan ng kanyang ina at ang pressure na dulot ni Kurono sa kanya. Dahil nagsisisi, pinalakas niya ang kanyang radiation na nagdulot ng isang pagsabog na nanganganib sa buong rehiyon. Pero sumagi si Sean, tinanggap at nilihis ang pagsabog papunta sa buwan, kahit inilalagay ang kanyang buhay sa panganib, at nauwi siyang pagod na nakahiga sa lupa. Samantala, dahil nag-aalala si Kurono sa lumalakas na kapangyarihan ni No,
pinakawalan niya ang isang malaking katana na gawa sa itim na usok para palayain siya mula sa infernal. Pinayuhan niya ang batang lalaki na magpakita ng mahina para makaiwas. Nagkakaroon ng alitan kaya nakalaya siya mula sa mga di makatwirang inaasahan ng kanyang ina. Sa utos ni Chun, umalis ang mga nakasuot ng puti, iniwan si Natako sa pangangalaga ni Hema at Korono. Habang may pulong kay Pangulong Go, nalaman ng Brigade 8 na alam ni Hema na ang Amaso ay pinapagana ng isang tao, kaya naman hinahanap nila ang mga taong may Adola Burst para makagawa ng alternatibong paraan. Biglang pumasok si Vulcan at nagmungkahi ng disenyo na hindi na kailangan ng enerhiya ng tao, kaya inalok ni Hema na pondohan ito kapalit ng pagmamayari. Pagtutulungan sa laban kontra sa Evangelist na banta sa kanilang interes. Sa harap ng panukalang ito, napilitan ang Brigade 8 na suriin ang mga benepisyo ng alyansa kay Hema laban sa posibleng mga etikal na suliranin at sa kalayaan ng kanilang misyon. Muling, sumabak ang Brigade 8 sa laban kontra sa mga infernal, pero bago iyon, kailangang basbasan ni Sister Iris ang bagong arsenal. Inalok siya ni Shinra na samahan siya sa Central Church Choco sa Empire ng Tokyo na kilala bilang Baptism Church. Doon niya nakilala si Lieutenant Huan na nagpapaalala sa kanya ng kahalagahan ng pagpapanatili ng pananampalataya sa lipunan. Dinala siya ni Iris sa National Cemetery ng banal na araw kung saan nagpapahinga ang mga pari at ibinahagi sa kanya ang kanyang mga pagdududa tungkol sa tunay na kalikasan ng simbahan at ang koneksyon nito sa ebanghelista. Biglaang naputol ang katahimikan ng araw nang biglang nagliyab ang isang pari at sinunog siya ni Shinra hanggang naging abo. Sa kabila ng mga basbas ni Iris, may isa pang madre na nagtanong kung bakit ang isang tapat na tao ay naging impyerno. Ibinalik ni Shinra ang pananampalataya ni Iris sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na ang liwanag ng araw. Nalalampasan niya pareho ang Evangelist at ang simbahan. Pero nung natalo siya kay Tamaki Kotatsu dahil naakit siya sa halos hubad nitong itsura, nagdesisyon siyang mag-train ng husto para malampasan ang kanyang kahinaan pagdating sa mga babae. Hinamon niya si Tamaki sa isang duel, pero naantala ulit ang laban nang makita niya ang underwear nito kaya naman natalo siya ulit. Determinado siyang talunin ang kanyang kahinaan kaya bumalik siya sa training. Sa kanyang pangatlong pagtatangka, inilunsad niya ang isang desperadong atake. Pero na-realize niya na baka hindi niya kailanman malampasan ang kanyang kahinaan. Naranasan ni Maki ang isang kakaibang hapunan sa bahay ng pamilya o kasama ang kanyang ina na si Mocha, ang kanyang ama na si General Danro, at ang kanyang kapatid na si Takiki. Pagkatapos ng salo-salo, tinalakay nila ang nakakabahalang sitwasyon sa ilalim ng lupa kung saan may mga kakaibang amoy na naramdaman kamakailan. Kinabukasan, sina Taki at ang kanyang kasama ay naglakbay sa dilim ng mga tunnel sa ilalim ng lupa para mag-imbestiga. Sinusundan ang mga bagong clue, nakarating sila sa isang kwarto na parang puting laboratorio na puno ng mga garapon. Biglang lumitaw ang mga impyernong insekto para lalo pang takutin ang mga tao. May isang tao na nakaputi na may suot na sinturon na may bomba, sa kanya pinasabog. Grabe ang pinsalang natamo ng mga researcher, lalo na si Tesh, kaya dali-dali silang dinala sa ospital. Dahil sa sugat ng anak niya, naisip ni General Danro na kailangang makialam ang militar sa mga gawain ng Evangelist. Inatasan niya si Commander Honda ng Brigade 2 na imbestigahan ang Nether at humingi ng tulong kay Brigade 8, pero si Maki. Iniutos ng ama na bumalik siya sa army para sa kanyang kaligtasan, isang utos na tinanggap niya ng may matinding galit. Nagulat din ang grupo sa utos dahil siya ay napakahalaga sa Brigade 8. Samantala, iminungkahi ni Victor na magsagawa ng sabayang raid sa Nether para mabigla ang mahiwagang taong nakasuot ng puting damit. Batay sa kanyang karanasan, nagtalaga sila ng miyembro ng Brigade 8 na sasama sa bawat unit ng Brigade 2 sa imbestigasyon. Ang operasyon na pinamagatang, Investigasyon sa Nether Laboratory, ay isasagawa sa susunod na araw ng alas 8 ng umaga. Alas 8 ng umaga, ayon kay Obi, ito ang unang misyon na wala si Maki at hinihingi niyang maging alerto ang grupo dahil magiging delikado ito. Nagsisimula na ang pananaliksik sa kailaliman habang napipilitang bumalik si Maki sa dati niyang posisyon bilang sekretarya sa Tokyo Army dahil sa utos ng kanyang ama. Sa parehong oras, pumapasok ang mga unit ng Fire Force ng 2nd Brigade sa Nether. Pinamumunuan ni Shinra ang Heo Squad, si Arthur ang nangunguna sa Heckler Squad, at si Hawa naman ang namamahala sa Ino Squad. Ang SID Brigades ni Taki Oz,
Pinamumunuan ni Tamaki ang Kagachi Squad at si Victor naman ang nangunguna sa Ohana Squad. Bigla na lang sinalakay ang Kagachi Squad ng isang pagsabog habang nakikipaglaban ang Ohana Squad kay Ritsu, isang Purple Haze Knight na nangunguna sa isang hukbo ng mga Infernal na muling nabuhay mula sa mga bangkay na naiwan noong Great Cataclysm. Malubha ang mga pinsalang natamo ng squad habang patuloy na inaatake ni Ritsu ang mga natirang sundalo, na tanging si Victor na lang ang buhay. Sa kabilang bahagi, ginagamit ni squad leader Amon Hajiki ng Kagachi Squad ang kanyang thermal trackang at galing sa pagbaril para patayin ang mga kalaban. Inaatake ng mga Infernal ang kanyang team pero bigla siyang napatay ni Orochi ng Purple Haze na may dala ng Medusa Whip. Hinarap ni Orochi si Tamaki at kahit ang apoy na latigo lang niya ay nakakapinsala ng bahagya, unti-unti siyang nagkakaroon ng kalamangan. Sa isang tapang nagawa, nilumpasan ni Juggernaut ang kanyang takot at inatake si Orochi para protektahan si Tamaki, pero ginamit ng Purple Haze Knight ang latigo niya para depensahan ang sarili at umatake, na pinuputol ang katawan ni Juggernaut. Pero nahanap ni Juggernaut ang kanyang lakas sa loob niya sa pamamagitan ng pag-alala sa mga alaala kung saan pinag-uusapan niya ang kanyang kakulangan sa. Naiintindihan ni Courage ang papel niya sa squad at biglang nagpakawala ng apoy na winasak si Orochi bilang paghihiganti kay Amon. Matapos ang matinding laban sa pagbagsak ni Orochi, malubhang nasugatan si Juggernaut at hindi na makagalaw. Sinusubukan ni Tamaki na ipagpatuloy ang laban gamit ang lahat ng lakas niya, nangakong ligtas niyang maibabalik si Jogger. Sa kabilang bahagi, hinarap ni Hanwha at kasama niya si Iron, isa pang Purple Haze Knight na ang kakayahan sa apoy ay nagpapatigas sa katawan niya na parang bakal. Samantala, hinarap naman ni Shinra si Dr. Giovanni na nagsiwalat na ang puting suot na laboratorio ay isang bitag na ginawa para hulihin ang Fire Force papunta sa The Nether at talunin sila na genetically na binago gamit ang Adula powers. Nagsimula si Giovanni ng matinding laban kay Shinra hanggang sa sumali si Arthur sa laban. Bumalik sila kay Hinawa at ang kanyang mga kasama ay lumaban kay Iron Ozzy. Nagawa ni Ozzy na mapigilan ang atake habang tina-target ni Hinawa ang mga mahihinang kasukasuan, gamit ang katotohanang, gaya ng nabanggit kanina, tumitigas ito kapag naapektuhan ng apoy. Sa huli, ginamit nila ito laban sa kanya para tuluyang mapabagsak siya habang si Tamaki ay nagpapadala ng. Habang nagpapahinga ang natitirang Eternal, bigla siyang inatake ng dalawa pang Purple Haze Knights. Buti na lang dumating agad sina Gustav Honda at Captain Obi para iligtas siya sa delikadong sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali sa laban kontra sa White Knights, napabagsak ni Obi at Honda ang isa sa kanila, si Cezori, habang natuklasan ni Lyde ang tunay na plano ng mga kalaban na wasakin ang mga underground facilities ng Nether. Dahil sa mahalagang impormasyong ito, iniutos ni Honda ang pag-atras ng natitirang Fire Force. Samantala, si Ritsu, ang White Lady, ay pinalakas pa ng karagdagang. Ang lakas ng mga fallen fire soldiers na naging mga infernal ay naghahanda ng sirain ang Nether na nagbabanta na gumuho ang buong Tokyo Empire. Umabot na sa kritikal na punto ang sitwasyon habang tumitindi ang laban para sa kinabukasan ng lungsod. Sa gitna ng matinding labanan, hinarap ni Shinra at Arthur si Dr. Giovanni na ginamit ang bagong kakayahan niyang insekto para hulaan at kontrahin ang kanilang mga galaw. Ibinunyag ni Shinra na narinig niya ang boses ni Giovanni sa kanyang isip, na ipinaliwanag ni Giovanni na posible lang dahil sa Adula Link, isang pangyayaring naalala ni Shinra na naranasan niya na. Dati, kasama si Lieutenant Conroe, habang ipinaliwanag ni Lick kay Commander Honda ang plano ng Evangelist na wasakin ang puso ng Tokyo Empire sa pamamagitan ng mga maingat na inilagay na infernal explosion sa Nether. Sabi niya, baka may kakayahan si Maki na i-redirect ang pagsabog, isasakripisyo ang sarili para iligtas ang iba. Kahit natutol si Tagaki, naghahanda si Maki para sa hamon. Sinimulan ni Ro ang pagsabog ng mga infernal at nagtulungan sina Maki at Tagaki para itutok ang apoy pababa sa mga mababang bahagi ng Nether sa pamamagitan ng makipot na daan. Sa gitna ng mga pangyayari, kitang-kita ang frustration ni Giovanni habang pumapalpak ang kanyang mga plano. Kahit na napugutan siya ng ulo ni Arthur, nagawang magbago ni Giovanni at naging isang kawan ng mga insekto kaya siya nakatakas. Pagbalik ng mga nakaligtas mula sa Fire Force sa ibabaw ng lupa,
Kinilala ni Honda ang pagsusumikap ng Brigade 8 at iminungkahi ang isang alyansa sa pagitan ng Fire Force at ng Army para harapin ang Evangelist. Sa wakas, bumalik si Maki sa Brigade 8 at buong puso siyang tinanggap ng kanyang kapatid kahit may pag-aalinlangan ito sa ideya. Bukod pa rito, nakuha rin niya ang basbas ng kanyang ama na si General O, na kinilala ang kanyang tapang at husay sa pagliligtas kay Juggernaut, tinupad ang pangako niyang ligtas niya itong iaahon pabalik sa ibabaw. Dumalo naman sina Shinra at Habana kay Lieutenant Conroe sa ikapitong araw para tuklasin ang kanilang posibleng koneksyon sa pamamagitan ng Adala Link. Ngunit pagdating nila, nadatnan nilang inaatake si Lieutenant Conroe ng isang miyembro ng White Clad. Mahusay itong pinatay ni Conroe gamit ang kanyang katana nang hindi gumagamit ng apoy dahil sa kanyang kondisyon. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Conroe ang kanyang karanasan sa Adala 2 taon na ang nakalipas nang siya ay humarap. Isang demonyo na kamukha niya ang nag-iwan sa kanya ng natatanging peklat at nagdulot ng pinsala sa toy sa pamamagitan ng paggamit ng sobrang lakas mula sa kanyang fight or flight response. Habang pinagmamasdan ang progreso ni Shinra, inalok siya ni Shinman na turuan kung paano ma-access ang lakas na ito. Kinabukasan, dumating sina Shinra, Arthur, at Tamaki para sa leksyon ni Shinman. Nagsimula sila sa mga fire trials, ngunit inatasan ni Shinman si Tamaki na harapin ang kambal na babae, sina Hikage at Hinata, sa isang laro ng tag. Sa una, hindi masyadong seryoso si Tamaki. Seryoso siyang naglalaro pero nung una siyang natalo sa kambal, nahanap niya yung determinasyon para i-activate ang Nekomate niya at mag-transform bilang isang ang apoy na mas malakas pa sa kanila sa laro. Pinupuri ni Shinman ang kakayahan ni Tamaki na makawala sa sarili niyang kontrol kahit na nagulat siya nung ginawang hubad ng magkapatid bilang bahagi ng kanilang mapusok na pang-akit. Kahit na medyo nakakahiya yung sandaling yon, tuloy pa rin ang training na nagpapakita ng paglago at determinasyon ng tatlong kabataan. Nagpapatuloy sina Shinra at Arthur sa kanilang sobrang hirap ng training, pinapahirapan nila ang sarili sa sunod-sunod na challenges na nagpapalakas ng katawan nila hanggang sa sukdulan. Kahit pilit nilang gamitin ang kanilang kakaibang lakas, madaling tinalo sila ni Shinman kahit ilang oras na silang naglaban ng matindi. Nasa bingit ng kamatayan si Shinra, halos maubos na ang hangin sa katawan niya, pero gumising ang kanyang survival instinct at nakaramdam siya ng malalim na koneksyon sa Adola, na nababalutan ng asol na apoy sa ilalim ng mahigpit na titig ni Shin, na mukhang kontento na na-achieve ng bata. Ang goal niya ay maabot ang susunod na level habang si Conroe ay binisita ni Hibana at ng kapitan ng Brigade 6 na si Kyoko Hang na ineksaman ang kondisyon niya at nalaman na ang koneksyon sa Adala ay patuloy sa mga may peklat mula sa kanilang kontak sa lugar na iyon. Naghahanda si Hibana na ay alerto si Captain Ha tungkol sa mga atake ng mga nakaputing damit sa mga may marka, pero sa kasamaang palad, pinatay siya sa sarili niyang opisina ng isang tao na nakaputi at may gintong kamay. Kasabay nito, nasaksihan ni Shinra, sa pamamagitan ng koneksyon niya sa Adola ang pagkamatay. Para sa kapitan, sobrang nagulat ang team sa mga pangyayaring ito kaya pinagsama ni Shinan ang Unit 7 sa iba pang mga Emperor. Samantala, naghahanda naman ang Brigade 8 at ang mga kaalyado nila para sa nalalapit na digmaan laban sa Evangelist. Nakuha ng mga Knights of the Ashen Flame ang kontrol sa lungsod at inihahanda ang huling atake sa Tokyo Empire, na siyang simula ng isang mahalagang labanan. Sa kabilang banda, nagtipon ang team sa opisina kasama si Obi, na nagpapasalamat sa kanilang lahat sa pagsusumikap at inaasahan din na marami na silang nakuhang mga kaalyado. Nakikipag-bonding sa ibang mga squad, at kahit malakas ang kalaban, handang-handa ang Fire Force na lumaban sa kanila sa pamamagitan ng pag-iisa ng lahat ng kanilang lakas. Salamat sa panonood, please like, subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong anime recaps. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!